ay atin munang tunguhan ang update dyan sa bahagi naman ng Indonesia. Dahil mga kabombo, nung kahapon lang ay nangyari itong 5.6 magnitude na lindol sa bahagi ng nabanggit natin na bansa. At kaugnay niyan mga kabombo ay nasa kabilang linya na rin ang ating Bombo International News Correspondent na si Ma'am Marilyn Pangilinan Dolor para po mabigyan tayo ano nga ba yung kasalukuyang sitwasyon dyan sa bahagi ng Indonesia. At bago yan mga kabombo, anin mo nang pabatiin si Ma'am Marilyn. Good afternoon po dito sa Pinas, Ma'am Marilyn. Ito po si Bombo Joanna Altising at ninyo pong pagbati sa ating pong mga kabombo ngayon na nakikinig. Magandang hapon sa iyo, Bombo Joanna, at sa ating mga taga-dagupan dyan na kababayan. Sa lahat din po, lahat na nakikinig sa buong Pilipinas po. Ganyan din po sa mga kaibigan natin dito sa Indonesia. Apo. Kumusta na po? Well, okay naman din, Ma'am Marilyn, dito sa ating bansa, no? At nagiging malamig-lamig na rin ang ating temperatura ngayon dito dahil papalapit na rin ang Pasko at Disyembre na rin, Ma'am Marilyn. Okay. Pareho din pala dito, malamig din. Yes, Ma'am. And masimulan na nga natin, Ma'am Marilyn, itong ating panayam at utungan natin itong una nating katanungan dahil nga sa nangyari pong lindol, Ma'am Marilyn, ay nasawi itong 162 na katao. Sa ngayon, may mga nire-retrieve ba bang mga bangkay ng mga biktima na posible pong natabunan sa mga debris po ng lindol, Ma'am? Bago ko po masagot po yung tanong niya, maaari po ba magbigay po ako ng background po kung ano po yung nangyari po doon sa, kung saan nangyari po yung lindol, yung pinakamalakas na nangyaring lindol. Actually po yung earthquake, nangyari siya kahapon, no, November 21, alauna, 1:21 ng hapon. The epicenter was in the town of Cianjur, isang town sa West Java. It's mga 6 hours travel time kung sasakay ka ng train mula sa Jakarta. At kung pwede ka rin pumunta ron by plane. Medyo, so it means malayo siya sa capital city. West Java, particularly that Cianjur, has a population of 2.5 million people. They suffered the 5.6 magnitude, dun yung pinakamalakas. It's about 10 kilometers. Dun yung sa about 10 kilometers southwest ng Cianjur, and almost 1 million people felt the strong tremor. Buildings and houses collapsed, and there were about 13,000 people who were affected. At kaninang umaga, when I was listening to the news, there were only 2,270 homes na damaged. Ngayon, ang update is there's now already 3,167 homes na sira. And then, meron pong 4 government buildings na nasira din, 3 educational facilities, isang ospital, at isang Islamic boarding school na heavily destroyed po ng lindol. And according po to their governor na si Ridwan Kamil, there were, when it comes sa casualty, yung mga taong namatay na itong lindol, nasa 160 plus pa rin siya. Pero yung injured, tumaas. Yung mga na-recover na injured. From 326, ngayon nasa 377 na sila. At meron dagdag na 31 missing person na hinahanap, karamihan mga bata. Nangyari kasi yung lindol na ito nung time na, siyempre, yung oras na ito at araw na to, may pasok sa school, may pasok sa trabaho. So, most likely ang isang family nasa kanya-kanyang pinagkakaabalahan eh. So, yung mga kabataan na siguro nagkagulo, may mga hinahanap na mga kabataan na meron ako nabalita mga 7 or 9 years old na hinahanap. Hindi pa natatagpuan. Hopefully safe yung bata. Opo, ma'am. And then the situation here, we have to expect that the number of casualty will still rise kasi hanggang ngayon continuous pa rin yung rescue operation. So patuloy pa rin yung paghuhukay, and they are hoping na sana wag umulan ng malakas. Kasi tag-ulan po ngayon, basta patapos po ng taon dito sa Jakarta, maulan po.
especially sa probinsya, masyado pong malamig. Mm-mm. That makes their soil softer, kaya meron pong landslide din na nangyari besides the earthquake na nangyari. Kaya medyo masyado pong complicated, napakahirap po na situation ng mga kaibigan po nating Indonesians dyan sa lugar na yan. Opo. And that landslide makes yung mga gusto mag-rescue na yung accessibility nila to reach more victims, nahihirapan po sila. And they're hoping wag na sana maging worse, na sana wag na pong umulan. Yes po. And now the governor, Mr. Ridwan, he said na they are in needs of more medical staff, Mm-mm. doctors and nurses, also medicines. Mm-mm. Especially kumot kasi ang lamig-lamig ngayon doon. Opo. So yung mga tao, when I was watching the news, nakahiga lang sila actually sa isang nilagyan lang nila ng apis yung I think it's lupa Yeah. and maraming mga nasa liblib na lugar na nagugutom pa, so they need food and water supply. Mm-mm. So and since medyo may additional problem kasi because of this big tremor, Mm-mm. wala po silang kuryente at wala rin, medyo may problema sila sa internet. So communication is medyo may problema po. Mm-mm. So baka nga mamaya biglang tataas yung report kasi baka mamaya meron na tayong masagap na bagong balita dahil meron ng communication. So Opo. we will see the update later or tomorrow. Mm-mm. And now actually, right now, ang presidente po ng Indonesia, si President Jokowi, nag-order na siya na alamin ng total damage sa lugar. Mm-mm. But for now, inaalam pa nila, so wala pang solid news kung ano yung total loss ng lugar. Mm-mm. And the earthquake was also felt not only in West Java, particularly in Cianjur, it was also felt in Bogor district. Mm-mm. In Bogor district, ang update, there were 46 houses damaged and 2 injured people. Mm-mm. And umabot din siya hanggang Sukabumi, 443 houses ang sira at 10 ang sugatan. Umabot din sa Bandung, pero ang balita is isa lang yung nasaktan. Opo. And it was also felt here in Jakarta. I felt it myself. I was having my lunch at that time when I felt like parang nahihilo ko, and then until I noticed my television was nag-shake siyang ganun, and then I heard some people shouting outside, they're trying to leave the building. So I realized it was there was a quake at that time, and then I called my children nasa school, and I was happy na mabilis ang response ng administration ng school. Lahat ng estudyante nasa labas na. So they were asked to go back after an hour, after they check the facility na safe naman. Kasi sa Jakarta hindi naman masyado siyang malakas. Although some part na medyo malapit sa Jakarta like Depok, nabalitaan ko malakas yung ugat. But mayroon akong good news, no? Opo. Wala po tayong kababayang na apektuhan Yes, dito sa calamity na ito, which is we are very thankful. Yes. I called the Philippine Embassy kung meron pong tayong kababayan na naapektuhan. So far, wala naman daw po. And buti na lang din, ma'am, at wala din po tayong mga kababayan na apektuhan na nabanggit natin na lindol. Pero the other side pero nito, ma'am, yung mga kababayan, yung mga Indonesians rather, na problemado ngayon dahil wala silang mga matutuluyan na mga bahay sa ngayon dahil nga nasira ng lindol, ma'am. And sa ngayon, ma'am, ano po yung gagawin ng administrasyon ni President Widodo, lalo ngayon, no? Saan pupunta yung mga residente na nawala ng bahay dulot po ng lindol, ma'am? Sa ngayon po, actually, talagang pina-evacuate na sila. Hindi sila inaala bumalik muna sa kanilang mga bahay. In fact, ang situation po ngayon, sa dami po kasi ng injured people, nasa labas po sila ng ospital. Kasi although may ospital na nakatayo pa, but because of their fear that the building might collapse, they'd rather do the treatment
outside the building. Mm-mm. So kaya sila nanghihingi ng tents, ayun, nakalimutan ko sabihin kanina. They also Okay. need a lot of tents para sa mga pasyente po. Mm. And they're somehow also trying to use the emergency room, pero medyo alert sila kasi baka magka-problema. Nagkataon kasi yung mga machine or facility na kailangan nila for emergency, nasa loob pa kasi ng emergency na ang hirap din ilabas basta-basta. Mm-mm. Especially if baka doon lang sila may source din ng kuryente. Yes. Siguro meron silang generator, Mm. kaya kailangan nilang magamit pa rin yung emergency room, pero very limited patients siguro pinapasok nila because of the fear na baka anytime, baka mag-collapse yung building. Yeah. Pero hopefully hindi naman, no? Mm. Hopefully nailabas nila yung mga gamit. That's why they're also asking for evacuation equipment also, kung sino makakapagpadala. And kanina, as I watched the news, there were a lot of Indonesian community trying their own ways of helping these people, no? Papadala ng pagkain siguro sila at mga kumot kasi talagang kailangan nila ng kumot dahil sobrang lamig dun sa lugar. Actually, Cianjur is mountainous area. So, tawag dito, talagang basically maginaw yung place na yan. Lalo na ngayon, nag-uulan pa. At lalo na at wala silang bahay, kaya lalo nilang ramdam yung lamig ng panahon. Kaya nakakaawa po yung ating mga kaibigan doon. Opo. Ito naman ma'am, base sa mga news na nagalap po din ninyo, wala na po bang inaasang mga aftershocks, lalong-lalo na malakas din po yung tumamang lindol dyan, ma'am? Oh yes, I took note of that, no? Kasi binabantayan ko yung aftershocks. Opo. This morning, there were only 88 aftershocks reported, no? Just this morning. Now, this afternoon, meron ng 118 aftershocks. Oh, ang dami. Kaya, ang talagang hino-hope nila, wag sanang uulan pa. Kasi siyempre, umuuga na yung lupa. Pag umulan pa, lalambot yan. Baka magkaroon pa ng another landslide. So, let's pray na sana wag na lumala yung situation po ng mga tao, mga kaibigan po natin doon. Mga kapatiran din natin yung mga yan eh. Pag-pray natin na wag na madagdagan yung casualty, na sana may ma-recover pang buhay habang tuloy-tuloy pa rin yung rescue operation. Opo. And ma'am, nabanggit nyo kanina yung about sa mga schools. Sa ngayon ma'am, kamusta naman po yung mga klase ngayon? Suspended po ba as of this date? Or yung mga ilang school na hindi naman po sobrang apektado ay nag-resume pa rin po ng klase? Most likely, lahat na I feel, no? Kasi kapag ganyan, SOP, basta inabot ka ng malakas na tremor na beyond abnormal intensity, kailangan isara ang school, even the offices, for the safety ng mga tao. Opo. So, bali sa inyo pong nakalap na impormasyon, ma'am, mga ilang provinces po yan, to be exact, para po makita yung kung ilan po yung mga provinces na yan na salanta po nakaramdam. Nakaramdam rather po, opo. Based dito sa narinig ko, no, sa mga news, Bogor, Sukabumi, Bandung. Ito yung may mga damages. Although may mga nakaramdam din ng tremor, katulad ng Jakarta, ramdam din namin kahit hindi kami probinsya. What I mentioned are the provinces na merong record ng damages and injuries. Ito yung Bogor, Sukabumi, saka Bandung. Ito pala yung lumalabas sa news na narinig ko po. Yes, ma'am. And with that po, Ma'am Marilyn, may mga gusto pa po ba kayong mga may dagdag na mga detalye or mga paalala na rin sa ating mga kabombo dito sa ating pong pinag-uusapan na paksa ngayong hapon? Well, sa nangyayari po sa atin ngayon, no, hindi lang dito sa Indonesia, pero ito kasi yung pinaka-latest na nabalitaan nating calamity. Let's include in our prayers itong ating mga kapatid dito sa Indonesia na naapektuhan po ng lindol at ng landslide na sana mabigyan pa sila ng lakas ng loob para harapin ito at malampasan. Masakit din sa mga taong nawala ng mahal sa buhay. Kahit ako, I just lost my mom just 2 months ago, masakit pa rin hanggang ngayon. And
imagine this, a lot of people na suddenly bigla lang silang nawala na, and wala silang pagkain, wala rin bahay. Parang they lost, ang daming losses in their lives, no? So let's pray for these people, and kung meron po sana tayo maitutulong, kung tayo ay merong kakayanan at may willingness na makatulong kahit sa anong kakayanan lang natin, sana po maabot po natin sila. And with that, ma'am, maraming salamat po muli sa inyo pong oras sa Bombo Radio Dagupan. And sa mga susunod na araw, kung may mga latest update pa, ma'am, ay baka makahingi po muli kami ng yung mga updates dyan sa bahagi po ng Indonesia. Maraming salamat po, ma'am Marilyn. Walang problema. Welcome po. Thank you. Maraming salamat din po. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon din po, ma'am Marilyn, and God bless po. Ingat always. God bless din po. Salamat po.